Napakatindi po nito dahil ito po ay pumapatungkol dito sa pagbagsak mga kababayan ng tiwala ng publiko dito po sa Senado at dito sa Kamara. Kasi nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba buhat nung nabulgar yung patungkol po sa mga kickback, buhat ng nabulgar mga kababayan yung patungkol po sa mga insertion at pagkakasangkot ng iba mga kongresista at mga senator dito po sa maanumalyang flood control, mapapansin nyo na unti-unti na pong nawawala ang tiwala ng taong bayan, lalo na po sa Senado mga kababayan dahil po sa pinagsasasabi dito pong si Senator Amy Marcos mga kababayan at nito pong si Senator Robin Padilla. So ngayon sabi po dito sa Abante, una sa balita, eto basahin po natin. Sabi po dito mga kababayan, yan. Senado, Kamara bagsak sa tiwala ng publiko ayon po sa survey. So ito daw, sabi po dito, patuloy ang pagbaba ng tiwala ng mga Pilipino sa ilang pangunahing ahensya ng gobyerno partikular sa Senado at sa Kamara de Representantes. Ayon sa resulta ng pahayag 2025 end of the year survey, ipinapakita sa survey na habang nananatiling stable ang approval rating ng karamihan sa mga ahensya ng gobyerno, marami pa rin ang nakaranas ng malaking pagbababa ng tiwala ng publiko mga kababayan. Kabilang daw po dito ang mga ahensyang may kinalaman sa baha, mataas na presyo ng bilihin at transportasyon at katiwalian at pamamahala ng ekonomiya mga kababayan. Kabilang sa mga bumagsak ang Senado na mula 28% ay bumaba po sa 24% mga kababayan ang approval. At ang House of Representatives naman mga kababayan mula daw po sa 21% ay bumaba sa 20%. Bumaba rin ang tiwala sa Department of Health na dating 49% to 44% mga kababayan. Sa Department of Trade and Industry, pamula 42% naging 34% na lamang po. Sa Department of Transportation, pamula 42% naging 37% na lamang po mga kababayan. So dito naman po sa Department of Agrarian Reform, pamula daw po sa 38%, naging 35% na lamang din mga kababayan. Dito daw po sa Department of Finance at DEB, dating NEDA, 35% daw, naging 31% na lamang po mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, ituloy pa natin. Ito pa daw, sa gitna naman ng kinasangkutang flood control scandal, ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang nag-iisang ahensyang nakapagtala ng pag-angat sa tiwala at approval ng publiko. Umakyat ang approval rating nito mula 12% patungong 16% habang tumataas din ang trust rating mula 8% hanggang 10% mga kababayan. So ngayon kung makikita nyo kung saan pa yung departamento na sobrang tindi ng katiwalian mga kababayan, talagang yun pa yung umangat ang survey mga kababayan, ang kanilang percentage sa mga survey na lumabas po ngayon. Lalo na at kung mapapansin nyo po na kung saan yun daw pong approval rating ng DPWH talagang umangat mga kababayan, pamula daw po sa 12% naging 16%. And then yung trust rating naging 8%, yung dating 8% naging 10% mga kababayan. Sa bagay kung titingnan naman po natin, talagang hindi naman po matatawaran at hindi rin masusukat yung pagtatrabahong ginagawa ni Secretary Vince Dizon mga kababayan. Makikita nyo naman po yung talagang paglilibot-libot niya at talagang pagtingin doon po sa mga palpak na proyekto ng mga kontraktor na nakakuha po ng kontrata sa ating gobyerno. Anyway, shoutout po kay Kuya Benji Oya at saka kay Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout po sa inyo. Anyway, mga kababayan, hindi natin masisisi yung biglaang pagbaba ng Senado at saka po ng Kamara. Lalo na at nakikita ninyo na saglip na pagtuunan ni Robin Padilla ng pansin yung kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang senador. Aba, yung ginagawa po ni Alputera mga kababayan na di umano'y pambubudol sa mga kababayang Pilipino po natin ayon kay Maharlika, talagang sinasakyan pa ni Robin Padilla. Kasi sabi po dito mga kababayan sa bandera, eto daw, basahin po natin yung nilalaman Robin Padilla may pa-signature campaign kay Duterte. Tay, kami naman. So ito yung dati pa nating kini-question
na kung saan ang hangarin naman po talaga ng mga pirma pong ito hindi po talaga para mapalaya si Duterte. Kung hindi mga kababayan, para maihanda si Sara Duterte sa mas maagang pangangampanya sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sabi po dito mga kababayan, ito daw. Basahin po natin yan. Robin Padilla at Rodrigo Duterte. Pinangunahan ng aktor at public servant na si Senador Robin Padilla ang isang signature campaign para sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naturang hakbang ay sinisimula ng mga taga-suporta ni Duterte para tuluyan ng itong mapalaya sa kasalukuyang kinukulungan or napapagkulungan mga kababayan sa detention facility ng International Criminal Court or ito pong ICC diyan po sa Dahig. Sabi pa dito, sa Dahig, Netherlands, dahil sa kasong crimes against humanity, sa kanyang Facebook page, nag-post po itong si Padilla ng kanyang litrato kung saan makikita sa kanyang pisngi na may nakasulat na Bring Him Home, Duterte mga kababayan. Sabi pa dito, ayon sa asawang TV host na si Mariel Rodriguez, personal at mapayapa ang nasabing signature campaign at wala itong bahi daw po ng politika. Sabi pa ni Robin, na kilalang kaalyado ng pamilyang Duterte, layunin daw po ng naturang hakbang na ipakita sa dating Pangulo ang patuloy na suporta at pasasalamat sa mga nagawa niya para daw po sa bansa. Sabi pa dito mga kababayan, post daw ni Robin Padilla, kami naman, signature campaign, mapayapa po ito, hindi po politika, bagkos ay personal na pagpapakita ng suporta at hindi nagmamaliw na pasasalamat sa mga nagawa sa inang bayan ng ating 80 taong gulang na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang caption po sa post ni Padilla. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, ito po ay lagi naman po nating sinasabi, ang purpose po talaga niyan ay hindi po talaga para kay Digong. Ang totoong purpose po niyang pangangalap po ng signature campaign na yan, kaya po nagtutulong-tulong na yung ibang mga kurap na nasamahan at tulungan itong mga ito na mangalap ng perma ay para maihanda po ang maagang pangangampanya ni Sara Duterte. So sabi pa dito mga kababayan, kasama daw po ni Pulong na dumalaw kay Duterte sa Daheg ang kapatid na si Veronica Kitty Duterte. Aniya, hindi pa raw nakakakain ng tanghalian ng ama nang dumating sila. Long hair na daw po siya at wala nang nagkaon, painugto. Kay natulog, yan po yung sabi ni Paulo Duterte, siguro mga kababayan, lang siya morning until nag-abot me dito nagbango. Yan po yung sabi mga kababayan na ani po ni Paulo Duterte. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo po, siguro magtataka kayo, o bakit mo naman Jake sinasabi na yan ay para talaga sa maagang pangangampanya ni Sara Duterte at budol lang yung ginagawa na yan ng pangangalap ng perma. Unang-una, mismong si Maharlika na po ang nagsabi na scam po yung ginagawa ng kampo nito pong si Maharlika at yung pangunguha po nila ng ID number, at yung pangunguha po nila ng mga cellphone number, yan po mga kababayan kapag ka nag-text ng sabay-sabay na pagbati kunyari ng good morning na may nakalagay na Sara Duterte, makakapangalap sila mga kababayan ng napakaraming boto sa mga kababayang Pilipino po natin dahil nga sa ginagawa nilang yan na pangangalap ng perma na nakalagay pa yung numero ng tao at yung ID number, yung iba pa nga passport number ng iba pa nating mga kababayang Pilipino. So ngayon, eto pa yung isa sa pinakamatindi dyan mga kababayan. Kasi ayon po dito sa latest news, basahin po natin yan. Sabi po dito mga kababayan, isang paulit-ulit na siklo ng pagtataksil at interes sa likod ng kapangyarihan. Sabi po dito, may mga kwentong paulit-ulit na lumilitaw sa politika. Mga kwentong hindi na bago, ngunit patuloy na nag-iiba lamang ng pangalan at target. Ang artikulong ito ay naglalantad ng isang ganitong padron mga kababayan. Medyo malalim pakinggan pero mauunawaan nyo po yan kung sino po yung tinutukoy dyan na mga nagtataksil daw po. Sabi pa dito, ang pagtataksil ng mga dating tinutulungan at ang paggamit ng kapangyarihan bilang sandata laban sa mismo mga taong nagtitiwala, magsisimula ang salaysay kay Alputera daw. Isang individual na mismong iniaangat, sinusuportahan at binibigyan ng pagkakataon ng isang pamilya daw po mga kababayan.
na kung saan kahit dumidikit sa first family, palihim na tinutulungan ang kampo ni dating Pangulong Duterte. Sabi pa dito, sa halip na manatiling tapat, siya pa ang nagiging instrumento ng paninira laban daw po sa pamilyang tumulong sa kanya. Sa halip na pasalamatan umano niya, ginamit niya ang impluensya at koneksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang pabagsakin ang mga taong naging daan ng kanyang pag-angat. Sabi pa dito mga kababayan, ngunit hindi siya nag-iisa sa ganitong galaw. Sa likod ng pangyayaring ito, makikita ang sinasabing koordinasyon ng isang grupo, sina LRY or etong si Small Boy mga kababayan, at ito daw pong si GYD na may kontrobersyal na nakaraan, at Big Mama. Ang mga personalidad na pinagbubuklod hindi ng prinsipyo kung hindi ng interes. Handa silang makipag-alyansa kanino man basta't makuhang nais, kapangyarihan, impluensya at benepisyo mga kababayan. Sabi pa dito, sa ganitong naratibo, malinaw na ang prinsipyo ay madaling isantabi kapag ka mas malaking pakinabang ang nakataya. So ngayon kung titingnan nyo, ano ba yung ginagawa dito ni Alputera? Bakit patuloy na nababanggit yung kanyang pangalan? Dahil nga mga kababayan, nung panahon na ganun sila ni Digong mga kababayan, talagang ginamit niya yung impluensya niya kay Duterte para po manggipit ng mga kalaban po nila sa negosyo o mga dati nilang kaalyado sa negosyo mga kababayan. Kasi nga alam naman po natin na ang nasa likod po talaga ni Alputera ay walang iba kung hindi etong si Small Boy. Yan po yung nagpapagalaw kay Alputera para di umano magpinans sa mga vlogger at batikusin ng gobyerno at di umano magpinans dun sa mga maisog rally. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. At hindi pa rito nagtatapos daw po ang kwento. Sa kasalukuyan, ang pamilyang Marcos naman ang sinasabing bagong tinatarget ng parehong grupo. Ang layunin ay sa mga obserbasyon, sirain ang kredibilidad ng administrasyon, lumikha ng kaguluhan at ihanda ang entablado para sa posibleng pagbabalik sa kapangyarihan ni Sara Duterte. Isang pagbabalik na para sa grupong ito ay muling magbubukas ng pinto tungo sa impluensya at personal pong interes. Kasi nga pag nanalo si Sara Duterte, alam naman po natin mga kababayan na yung mga nakakulong na kaalyado nila, na yung mga nagtatago sa kamay ng batas at naandudo sa ibang bansa, mga yan ay babalik ng Pilipinas, yung mga nakakulong mapapalaya dahil ganyan naman po ang gawain nila. Basta kaalyado nila kahit mali na, talagang gagawa ng paraan para magbuhay marangya. Nakukuha niyo po yung pinupunto? Para magbuhay marangya kahit may pananagutan sa kamay ng batas. Ngayon, hindi nila magawa yan. Kasi nga, alam naman natin mga kababayan na talagang maliwanag na ang gobyerno ni PBBM ay talagang papapanagutin lahat ng mga sangkot dito po sa anomalyang flood control at lahat ng mga sangkot sa pangungurakot ng pera ng kaban ng bayan. So ngayon, sabi pa dito, tuloy pa natin. Ito pa daw, ang ganitong uri ng politika. Sabi pa dito mas mauunawaan ang ugat ng hidwaan sa loob ng hanay ng DDS. Hindi ito simple, hindi ito hindi ito dahil sa hindi pagkakaunawaan ng pananaw o ideolohiya, ito ay banggaan ng interes. Kahit pa masira ang dating mga aliado o kaalyado o maging mismo ang pangalan ng pamilyang Duterte, tila wala itong bigat sa kanila. Ang mahalaga kung sino ang makikinabang po sa dulo. Kaya nga kahit masira ang pangalan ni Digong dyan, ang mahalaga makinabang yung anak niya na si Sara Duterte at makinabang yung mga kaalyado nila sa politika. Ano po, sasabi pa dito, ang ganitong uri ng politika, ang pamamangka sa dalawang ilog, ang paninira sa sariling kaalyado at ang pagsusunog sa natitirang prinsipyo ay hindi na bago. Ngunit sa bawat pag-uulit nito, mas magiging malinaw kung sino ang tunay na naglalaro ng kapangyarihan, sino ang ginagamit at sino ang madaling isakripisyo. Mga kababayan, kasi ganyan po yung galawan ng pamilyang Duterte. Pag wala nang pakinabang sa kanila, madali na pong itapon, iitsapwera at itangge yung naging ugnayan ng pamilyang Duterte dun sa mga tao na pinakinabangan po nila. Ano po sasabi pa dito mga kababayan? Ito pa daw. Sa huli, ipinapakita ng kwentong ito na hindi ideolohiya ang tunay na nagtutulak sa kaguluhan, kundi ang interes. At hanggat umiira lang ganitong padron,
mananatiling paulit-ulit ang siklo ng pagtataksil. Palit na palit man ang pangalan, iisa pa rin ang layunin. Manalo, anuman ang kapalit, mga kababayan. Kaya nga kung makikita nyo po, talagang hindi na basta sina Alputera ang kumikilos para mangalap ng pirma, para maihanda si Sara Duterte sa posibleng eleksyon na dadating sa 2028, bagamat malayo pa, mga kababayan. Ngayon, pinaplansya na po nila. Pinaplansya na nila yung posibleng pagtakbo ni Sara Duterte, mga kababayan, kasi ipinahayag na po ni Sara Duterte yan ng mas maaga at ginagawa na nila ng paraan para hanggang ngayon mapabango ng pautay-utay si Sara Duterte hanggang dumating ang 2028, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung mapapansin nyo, kahit ano ang kapalit, ang mahalaga, manalo lang etong si Sara Duterte. Kaya nga po todong effort, mga kababayan, nitong si Alputera at ni Robin Padilla para lamang po mangalap ng pirma, ipanalo si Sara Duterte at sirain ang gobyerno, mga kababayan. At ang isa pa po dyan, kung titingnan po natin, maliwanag naman po na ang nasa likod nitong si Alputera ay walang iba kung hindi itong si LRY or itong si Small Boy, mga kababayan, na kung saan ipinipinance itong si Maharlika, itong si Alputera, para nang sa ganun, mga kababayan, magtuloy-tuloy po yung paglilibot nila sa buong Pilipinas at makapangalap sila ng napakaraming pirma na nakalagay yung ID at cellphone number ng mga kababayang Pilipino po natin. So yan yung kwento dyan, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po ninyo, talagang kung ano-ano na lamang po ang ginagawa ng kampo ni Digong para lamang ma-make sure nila na sure win talaga si Sara Duterte sa darating na 2028 national election, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo pang isa rin kinatatakot dyan ng iba ba kaalyado ni Sara Duterte, yung mga inilalabas, mga kababayan, ni Pebbles Cunanan. Katulad na lamang po yung matinding revelasyon ni Pebbles patungkol po sa kapatid ng nanay daw di umano ni Kiko Barsaga, na kung saan ay isa daw pong hinihinalang drug lord. Ano po, so ito, i-play po natin, mga kababayan. So eto na nga. Natatawa ako dito kay Barsaga. Alam niyo talaga, yung mga yan sila Albiste, Barsaga, Magalong, hindi naman gagalaw yan nang walang kumpas ng kanilang mga boss. At alam natin na ang mga boss nila ay ang mga Dutertes, Chavit, ganyan. Saka hindi rin yan gagalaw na basta-basta ng mga malilinis na wala silang mga makukuwang anda. O ngayon, nag-iingay na naman si Meow, Meow, yung congressman na may saltik sa ulo na pinaglihis sa mental. Ang sabi niya, ang sabi niya is, pinasabog ang Venezuela dahil may drug lord silang presidente. Natatakot ako na baka susunod na tayo. By Representative Kiko Barsagang Baliw. Una sa lahat, hindi nagkaroon ng record or issue si Bongbong Marcos sa drugs, lalo na sa kriminal na pagpatay or pagpapapatay. Never siyang nagkaroon ng issue ganyan. Tandaan nyo yan, ha? Never siya nagkaroon ng issue na drug lord siya. Ang issue sa... At saka kung mapapansin nyo, mga kababayan, isa na lamang po yung naratibo nila. Wala na silang ibang maibato kay PBBM. Kasi wala naman nga talaga silang mahanap na pwede nilang ibutas sa presidente, mga kababayan, kung hindi yung dati pa nilang naratibo na ang presidente ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato or nagpapatakbo ng ipinagbabawal na bato. Di ba, nung una, mga kababayan, ano ba yung sinasabi nila? Si PBBM daw gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Naglabas pa ng peking video, mga kababayan, na inedit pa nila. Ngayon, nung hindi na po maniwala ang taong bayan, sa naratibo nilang yon, ang pinapalabas naman po nila ngayon ay si PBBM ang nagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa kahit wala naman pong katotohanan. Anyway, ituloy pa natin. Kanya is gumagamit siya, pero hindi niyo pa napapatunayan. Kahit nagsalita pa si Amy, hindi niya pa napapatunayan. Okay? Ngayon, ang kinakatakot daw ni Meow Meow Baliw na dahil kami nahuli daw na president na drug lord sa Venezuela, di ba? Na baka pasabugan din daw tayo. So eto, may nag-report sa akin. Basahin natin. Mga nagmamalinis, meow! Aw, aw, aw!
So kahapon, may nag-send sa akin ng message. Mayan, makikita nyo, Sunday, 9:26 p.m. Dada ng dada si Kong Kiko about sa drugs. Bakit di muna unahin ang pamilya ng nanay niya? Kapatid ng nanay niya, yung supplier ng droga sa katabing barangay lang namin. Pamilya ng nanay niya, kilalang supplier. Oh, ano ngayon mga kababayan? Kaya pala pinagtatanggol mo kay Kubarsaga, yung mga Duterte, kasi ganito palang galawan. Di umano ng kapamilya mo. Kung totoo man, etong sinasabi ng insider ni Miss Pebble Cunanan, diba? Or netong si Pebbles Talakera. Ito, maliwanag oh. Kasi mga kababayan, kung yung kapatid ng nanay ni Kiko Barsaga ang supplier niyan ng ipinagbabawal na bato doon po sa barangay na nasasakupan nitong nagtimbre or yung katabing bahay nitong nagtimbre mga kababayan, di ba dapat Kiko Barsaga, kung talagang tapat ka sa bayan, ito yung uunahin mo. Di ba dapat uunahin mo yung kapamilya mo kung totoo man na sangkot sa ganyan. Di po ba? Hindi yung babatikusin ng babatikusin ang presidente at pilit ikukonekta sa ganyang klase ng gawain, pero mismong kapamilya mo pala ang gumagawa ng ganyan. Anyway, ituloy pa natin. Oh, di ba? Ganyan yung mga maiingay, may mga tinatago. Kiko Barsaga, yung tsahin mo sa kabilang barangay, drug lord din naman pala. Diyos ko, kung mga magmalali. Eto mga kababayan siguro baka sabihin ng iba, credible ba yung si Pebbles Cunanan? Totoo ba sinasabi niyan? Baka niloloko lang tayo niyan, baka pinapasakay lang tayo niyan. Alam nyo mga kababayan, ganito lang naman yan Kapag etong si Kiko Barsaga, talagang nag-react at medyo kinakaba-kabahan, alam nyong totoo yung sinasabi nito pong si Pebbles Cunanan. Kasi, di ba may mga sinabi etong si Pebbles Cunanan talaga mga kababayan, noon pa man, bago pa pumutok yung kay Madriaga, na talagang tumugma sa mga lumabas sa iba't ibang pahayagan. So ngayon, eto mga kababayan namang inilalabas niya o inire-reveal niya patungkol po dito sa tsahin ni Kiko Barsaga, kung wala po itong katotohanan mga kababayan, dededmahin yan ni Kiko Barsaga. Pero nakakapagtaka dito, bakit mukhang kinakabahan ito pong si Kiko Barsaga mga kababayan? Ituloy pa natin. Linis na kakainis. Basahin uli natin, ha? Ayan, basahin uli natin. Dada ng dada si Kong Kiko about sa drugs, bakit di muna unahin ng pamilya ng nanay niya, na kapatid ng nanay niya, yun ang supplier ng droga. Katabing barangay lang namin. Pamilya ng nanay niya ang kilalang supplier. Ibig sabihin, tita niya. Diba? Ngayon, ita-translate natin to sa salitang pusa. Meow, 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 meow. Kung kinuha ba ako ng drugs, baka meow, 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 unahin ang pamilya ng nanay niya. Meow, meow, kapatid ng nanay niya yung supplier ng meow, meow, droga. Katawing barangay lang naman namin. Meow, 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 yung nanay niya ang kilalang supplier. Meow. So, alam niyo na ngayon, basta maingay, ibig sabihin may tinatago. Ang presidente ba, nag-ingay? Hindi ba't laging tahimik lang siya? Kahit minura na siya, kahit ano-ano pang sinasabi sa kanya, tahimik lang si PBBM. Pero yung mga maiingay na yan, sila Magalong, Lebiste, Barsaga, Duterte, mga tai-tai. Akala mo naman sino mga matitino, di ba? O ano ngayon, Kiko Barsaga, meow! Yung palang tita mo, drug lord sa katabi niyang barangay, meow! Chururut, tusok. Alam mo naman talaga mga matitino, sarang magnanakaw ka din naman sa kayong kapatid mo din, drug lord, magnetic lifter. After Ito na. Baka sabihin ng iba, bakit ba sinasabi yan ni Pebbles? Ano ba yung basis niya? Ano ba yung basihan niya? So ngayon mga kababayan, eto na. Nung naglabas ng ganyan si Pebbles mga kababayan, bigla pong nag-ingay at tila kinabahan eto pong si Kiko Barsaga. Kasi nga naman, di ba, sana bago siya pumuna ng iba, tiningnan niya muna yung kanyang sarili mga kababayan at yung kanya mga kamag-anak kung talagang malinis ba. Ang problema mga kababayan, dada ng dada etong si Kiko Barsaga, puna ng puna kung kani-kanino, pero
ganito po pala ang gawain ng kanyang tita di umano. So ngayon ito, play po natin. Mag-post about dun sa tiyahin ng nanay ni Kiko Barsaga, nakatabing barangay lang nila na nasa Dasmariñas, Cavite. May umaray. Tingnan nyo sino. Ouch! I am open to having my family investigated by President Marcos in their possible involvement in drug trafficking. I am not like Marcos. I do not let drugs control me. Umaray si Kiko. Open daw siya na imbestigahan ang kanyang pamilya about sa drug trafficking. Kiko, sino ba yung lumuhod sa Malacanang? Barsaga din ang apelido nun eh. Parang 2016 yata or 2017 na kasama sa tokang list na lumuhod sa loob ng Malacanang para matanggal siya sa list ng mga drug lords. Barsagang apelido. Sino nga ba yung Kiko? Sino yon mga kababayan? O sige, hulaan nyo. Sino yung lumuhod sa Malacanang mga kababayan nung panahon ni Digong? Wag lang mapasama sa list mga kababayan ng mga itutukhang. Barsaga din daw ang apelyido noon. Kaya kung mapapansin nyo mga kababayan, paano ko ba sasabihin? Diba, kung mapapansin nyo, nung ginigipit nila nung mga panahon na yon, yung isang network sa panahon po ni Digong, diba, kilala nyo yung mga pangalan na nanggipit doon, isa na dyan si Marcoleta. Pero hindi ko sinasabi na si Marcoleta ay connected po sa ipinagbabawal na bato. Pero sa issue po ng panggigipit sa ABS-CBN, kasama po ito pong si Marcoleta at may mga kongresista din naman na iba na kasama dyan. Kabilang na mga kababayan, yung isang Barsaga din, yung apelyido. Ngayon may sinasabi, etong si Pebbles Cunanan, na meron daw pong isang Barsaga ang apelyido na lumuhod sa Malacanang, wag lang mapasama sa posibleng itukhang ng mga panahon na yon. So sino yon, mga kababayan? Akala ko ba ang mga Duterte ay galit sa mga drug lords? Bakit yung Barsaga na lumuhod sa Malacanang, sa palasyo noong 2016 ng panahon ni Digong ay nailigtas sa tokhang? Nawala sa tokhang list. Paano na yan? Umaray si Kiko. Meow! Sabi niya, meow! 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 Ayan mga kababayan, alam nyo kasi, eto payo ko lang kay Kiko Barsaga. Sana wag masyadong si Kiko Barsaga, tawag dito, wag masyadong sakyan yung mga fake news na ginagawa nito pong sina Harry Roque at nitong kampo ni na Maharlika. Kasi pag sinakyan po ng sinakyan niya yan, talagang magbabackfire at magbabackfire din po sa kanya yan. Lalo na mga kababayan at may mga balita na ganito, kung may katotohanan man, abay dapat maimbestigahan po ito. Dahil nga, unang-una, maliwanag naman po na ang mandato talaga ni Duterte dati sugpuin yan. Ngayon, kung pinaligtas ni Duterte itong mga tao na ito, lalo na yung mga kamag-anak ni Kiko Barsaga, isa lang ibig sabihin yan. Talagang yung pakikipaglaban ni Digong sa ipinagbabawal na bato nung panahon na sila ay nasa kapangyarihan ay para lamang po talaga sa mga mahihirap. Hindi po para sa may mga koneksyon at mga may kaya sa buhay, mga kababayan. Ano po? So kayo, ano po masasabi ninyo hingil po sa mga pinaggagawang ito ng kampo ni Digonggong, mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po ang komento nyo hingil po dyan. At